Join na. Ayun na, mic na. Sa MFPBC, ano? Sa MFPBC. Ano ka, lead ka, tapos join ka sa, tingnan mo yung live natin. Sa YouTube, sir. YouTube natin. Okay na. Sound check. Ganyan sa'yo. Ay, yan. Sa'yo wala. Ay, ano ba yun, sir? Sound check. Be-live na lang tayo. YouTube to. Puluhan. Paano i-stop to? Ito, rinig na tayo dito eh, no? Ano oras yung expect sa ng firewall?
Okay na yun. Hindi na tayo mag-OBS. Sound check. Join ka. Ako yun si. Sound check. Hmm. Sound check.
Ha? Yes. Milk feeding. Ito yung additional. Batch 2. Bakit na? Good morning, everyone. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. It's already 9 o'clock on my watch. Ayan, dadatingan po ang ating mga prospective teachers. In the meantime, I would like to acknowledge the presence of also our OIC of the NGO School Governance Operations Division, the functional division which is in charge of the meal feeding program. He is physically with me. Ito po nasa aking kanan. With me also are the ICT people led by the unit head, Mr. Gerald Anthony Lazaro. Then we have Mr. Florante Moreniel and Mr. Ian and Mr. Dale, no? We also have one of the members of the Secretariat, our records officer, AFI, Ma'am Florence Arellano. Okay. So far po, physically here in this wellness center, may dalawa po tayong prospective leaders. Ma'am, can you introduce yourself po? Ganda Makalawan, pinagsisin tayo. Para po kayo. Okay, so Hacienda Makalawan. Okay, good morning po. With me also online are the members of the Secretariat, headed by Sir Rico Magalang. And then we also have Ma'am Joyce Maninay. Also, ayan, acknowledging the presence of one of our Secretariat members, Dr. JJ. Good morning po. Saan po sila, ma? Na-fed po. Ayan. So, we have two prospective leaders. Na-fed po and Hacienda Makalawan. Okay, sige. Alright. Kulang pa tayo na member ng BAC. Kahit online kamo. Anyway, according to GPTV rules, online presence is also counted. While waiting po na magka-quorum, sir, matulog na lang. Kahit online lang. Kailan ko lang ano ba yung project? Ito na naman ako pag MS Teams, ako matulog. Patulong ba? Paano ba rin? I-protect sa ating online ay at nakikita siya nung nandito, makikita din siya sa pag-tayo. Ay, marami pa dati may TV. Ayan. Kaya mo ba na i-connect dito? Ayan. Kanina online, physically ngayon Sherry po and Ma'am Joyce. Dali lang po I'm just fixing my PowerPoint para yung on-site, pakikita po nila kung ano po yung aking mga sinasabi. Ay, sandali. Nasa medical. Sir Reggie, ang ating medical.
Baka, Hindi na sino nurse ano. baka may itanong, hindi ko kanya si nurse. Hindi na si nurse dito dito. Si ano, si nurse dito. Ito na. Si nurse dito sana. Ayan. Saka si Doc Dante. Okay, while waiting po, I just wish to inform everyone, nag-issue rin po tayo ng supplemental bid bulletin number 1. I hope nakita niyo po yun. We published it on our website as well as in our FB page. At may ilang mahalagang corrections po kasi na kailangan po nating gawin. Morning. So, acknowledging the presence of one of our back members, Ma'am Maribel Marciano. Busy siya lang. And ayos lang nila yung TV para nakikita niyo po kung ano yung aking ipo project. Hindi lang yung naka-online na nakakakita. We have invited several observers for our Revit conference as well as our opening bids and bid evaluation. So, baka hindi po sila dumating ngayon, but hopefully during the opening, nandito sila. We have invited COA, Ms. Nasia. We have invited Transparency Network. Sino pa? Yung Chamber of Commerce natin dito, no? Privacy prevention. Oo, ayun, isa pa yun. Yes, sige, please. Okay. Contact mo talaga. Alam, nandito pa yung team. Hindi ko alam yung mga ginagawa. Oh. Ayan. Ayan. Ay, wala. Tapos mag-offer yung Go. nasaan? Nasa division ka. Ay, ano ko? Lagay ko. Oo, kasi ano nga yung limit ng bill. Teka. Oo, kasi para pag may question, papadala pa muna natin. Ayun pa. So, salamat. Dito ba ako nakaharap? Yan, dito pa na. Ano ba ito? Ano ba ito, Mike? Ayan. Ayan, tell me. Ayun. Okay na. Ayun pa po yung pag. So, di ba ito lang? Para kita nila. You. Okay. So let's start. Acknowledging the presence of one of our back members, Dr. Heidi Ferrer, our secretary chief. And then online with us is one of our PWG members, Attorney Crispin Balacoy. Magandang umaga po sa ating lahat. So as I would say, I'd like to acknowledge the presence of two of our respective leaders. We have Info and Hashem Samakano. And of course, the members of my back PWG and Secretary Recari. Sige po. So, if you notice, this is already back to po ng aming meal feeding program. So, ubusin po namin ang aming pondo anyway, hindi pagkapos yung school year.
This project would be using the 2025 GAA funds, continuing fund ito. And as you may notice, dati kasi 6 na lots. Ngayon po, 4 na lots na lang ang aming ginawa. District 1 and 3, that's lot 1. 12,104 beneficiaries. Ang ABC po niya is 1,535,904 pesos. Lot 2, dahil malaki ang Distrito 2, so Distrito 2 lang siya. 17,553 beneficiaries. Ang ABC po nito is 2,211,678. Lot 3 po is composed of District 4 and 6. 12,540 beneficiaries. ABC po is 1,580,040 pesos. And then finally, Lot 4 po, isa din sa napakalaking distrito natin sa Quezon City, which is District 5, 12,879 beneficiaries, 1,622,754 pesos. All in all po, 55,076 po na mga bata ang beneficiaries po ng ating programa. So, ang ABC po is 6,939,576. Kung kayo po may magkatanong, nag-edit na lang siya. Kasi isang delivery na lang po ito. Isang delivery na lang. Di kagaya dati, nung una po namin inilabas, 3 linggo, 3 delivery. Ito po, isa na lang, one last time. Okay? Ang ating pong bid criterion or award criterion, dati kasi LCRB lang eh. Pag consultancy may HRBB. So, we still stick with LCRB po, no? Lowest calculated and responsive bid as our award criterion. Cost of bidding docs po would be 5,000 per lot. Allow po namin na bumili per lot. Kung ayaw pong salihan lahat. Pero kung gusto din namang lahat sasalihan, pwede din po. Wala pong problema. For as long as kaya po, no? May capability to deliver nang wala po tayong mga delays. So just to be clear po, ito po yung hatian at ito po yung drop-off points. For lot 1, which covers City 1 and 3, ang mga drop-off points po ay Tuason, Macobantay, Alanchao, and then 15th Avenue Elementary School. Hinati po namin yung 2 distrito sa 4 na paaralan. Ibig sabihin, yung mga meal po, meron po kami groupings, no? You can access the groupings na meron po kami iniayos. Identify po sino yung mga schools na kukuha ng meal mula sa Tuason. Sino-sino po yung kukuha sa Bagong Bantay, sino-sino po yung kukuha sa Kalanchao and sa 15th Avenue. Ganun din po sa CD2, kaya lang sa CD2, palaki, 2 lang po ang drop-off points, Benigno and Manuel L. Quezon. For lot 3, inatingin po namin sa 4, so you have P. Bernardo, Marcelo del Pilar, Castro del Mundo, and then Paso Tamo. And then for lot 4, you have Rosa Susano and Lagro Elementary. The contract is for 6 days, but in reality, since this is a one-time delivery, ibig sabihin, pag na-deliver nyo na, that's it. Okay na tayo doon. Okay? And then, we issued a supplemental bid bulletin dahil it would seem paiba-iba po kami ng oras na binigay sa loob ng bid docs. Iba yung nasa ITT. Tapos pag nagbasa ka ng konti ng bid docs, na iba na namang oras na nakalagay. So just to clarify po, the delivery is between 6 a.m. and 8 a.m. Baka sabihin po ng ibang leader, aga po kasi ang aming elementary. They are already in school as early as 5:30 or 6 a.m. 2 shifts po kami sa QC. Ilan-ilan lang po yung single shift namin schools. So, karaniwan po na ang bata, 6 nandiyan lang. Saka para din yung aming inspection and acceptance team,
ay nandiyan para umalalay sa inyo, ma-inspect na nila kaagad, o edi tapos na po tayo ng transaction kaagad. Okay? If you would notice, wala po kami nilagay na date. In our big bulletin kasi, originally ang nakalagay, it should be on a Monday. Pero in our minds po kasi, at wala yan sa PowerPoint ko, in our minds po kasi, di po ba the contract would be implemented within 7 days upon receipt of the notice to proceed. Tama po ba? O ngayon, kung halimbawa, yung ika-7th day ngayon, pumatak siya ng Wednesday or Thursday, hindi Monday, na original po namin plano, ang gusto po sana namin gawin, kung ano bang araw na siya pumatak, i-deliver nyo na. Huwag na tayong mag-intay ng Lunes. Baka mamaya masyadong malayo na yung Lunes pag inintay pa natin. Magkakabulong po kasi kami ng klase, mamaya makikita niyo yung schedule po ng procurement activity. Baka mamaya, pag nag-intay tayo ng yung pinakamalapit na Lunes, bakasyon na siya. Diba? Wala nang bata. O masasayang ang delivery natin, Sir Reggie, diba? So, kaya hindi na po kami naglagay ng date. Sundin na lang natin yung within 7 days upon receipt of the notice to proceed, whichever date siya papatak, not necessarily on a Monday, okay? Leaders qualifications, dapat po 5 years, pero within 5 years, no? Mayroon na pong ganitong project. To be considered na similar po ang project na ito, na sa meron na kayo. So, nagbigay po kami ng mga examples dyan. Basta ang ending po, dapat involved po sa large-scale distribution of milk in schools or in government programs. So, you can read this from the bid documents, but let me just sample a few. So, for example, procurement of fresh or ultra-high temperature processed milk for school-based or community feeding programs. By the way, this is pasteurized milk. I-accept naman namin kung halimbawa ang similar project ninyo ay delivery of, ano pa ba ibang klase ng milk? Sir Jason. Sterilized milk. Oo, no? Kasi may pinoproseso lang naman yun para maging sterilized, di ba? So, similar pa rin siya, okay? Similar in nature and somehow in complexity of the product. Huh? Okay, so get. All right, let's dwell on this one. We have very specific instructions for the packaging and delivery. Una, we'd like to let you know that all over QC, may ordinance po tayo, di ba? At may parusa ang hindi sumunod sa ordinance. No? So kami po, dahil project namin ito, we have to set a good example. Kaya dapat tayo mismo sumusunod sa ordinansa. No? So bawal ang plastic. Anything na gawa sa plastic. Basta siya ay hindi one-time use lang na plastic, bawal po yan dito. Kaya makikita niyo po, maski yung mga catering po namin ng pagkain, wala po ng mga plastic utensils. Kahoy po ang pinideliver ng mga providers dito kasi bawal. Bawal po yung mga naka-plastic ang packaging. Kaya makikita niyo ang pagkain po dito, karton na makapal, na may konting sapin para di tumapon yung food. Okay? So, dapat po food grade polyethylene pouches. Pwede naman po ang pouches sa amin, basta wag lang mabubutas. Although medyo prone siyang mabutas, di ba? O di kaya yung mga containers, basta hindi siya, you can assure us no, that it is not single-use plastic. Okay? Ano pa? The packaging should indicate the batch and lot numbers. Para walang kalituhan at madali nating matrace kung sakaling may maligaw na milk, sana nakalagay po yung district at yung name ng bawat school na tatanggap ng mga nung pagkakaayos ninyo, pagkakakapon ninyo, or kung paano nyo pinackage yun. Dapat po nakalagay yung manufacturing date at expiration date. Dapat po may label, baka mabente di ba? Iuwi ng mga bata ibenta, nabiro lang.
Pero dapat may nakalagay, DepEd SBFP, not for sale. O, ito very important, yung expiration date, at least 7 days sa araw po na inyong i-deliver. Dapat po frozen, hindi kaya tinadtad talaga ng ice, no? Para hindi siya prone to spoilage. Ano pa? Kayo po ang magbabundle. I do not want to dictate paano unless mapag-usapan natin today. May bago kayong instructor, then pipinulin din natin yon. Kayo na po bahala paano niyo siya pagkasama-samahin, ikakapon niyo ba? Patalikan niyo ba? Kung paano? Basta dapat po easily identifiable kung saang district yung mga bundle-bundle po ng mga milk, tsaka kung saang school. Sa dami po ng school sa Quezon City, we have 95. Pag sinuman niyo po lahat ng schools dun sa 6 na distrito, 95 schools din yun, no? So dami. In fact, should be received in good condition, not expired, no signs of spoilage, no discoloration, no, not curdled, not slimy, no sour smell. Kung yan po ay pouch, obviously, dapat hindi butas. Kung yan po ay parang food grade na bote, dapat po walang hindi ininom ng bata kapag kalukot. Ano tawag doon? Yung siya, may deformity, yung lalagyan, di ba? Okay? Ano pa? It should be delivered in a frozen state or with sufficient ice pack to preserve its quality and ensure it remains safe and fresh upon receipt by the beneficiaries. Okay. Please help me out on this dahil tama-tama may katabang budget officer. Magaling sa math. I-check natin ito ulit ha. No, ako nag-check tama. Nagpakamali ako. Although dami na natin nakakita. 55,076 po ang aming beneficiary. Ngayon, bawat isang bata po ang kailangan natin ibigay ay hindi sakto Dati kasi sakto. 3 linggong delivery, kada linggo, 1 litro bawat bata. Okay. This time around, 1 litro plus may pahabol na 200 ml bawat bata. So, paano yun? 1.2. O ngayon, hindi ko na po inilagay sa PowerPoint pero nasa videos. Kayo na po bahala kung paano diskarte ninyo. Kasi lumalabas na 6 days. Oo. Ano, Basta yung computation na yon 6 days po iyon. 200 ml. Tama ba, Jason? 200 ml per day. Bali, So, 1,200 1.2 1,200 ml. Oo. Ngayon, wala sa PowerPoint yan, sa video. Halimbawa, ang gusto ko gawin, ito ang bata, bibigyan nyo ng 6 na tig-200 na pouch. Okay na. O ngayon, pwede rin naman, bibigyan nyo 2 tig-500 ml, tapos 1 200. Okay din. Pero kung may bote sila na 1,200 ml, Yun. Isang 1,200. 1,000 1,200 ml na bote. para talagang isa. Isang bagta. Oo. Pwede naman yun. Isang 1.2. Okay din. Hindi 1.2, 1,200. 1,200. Ito naman ba talaga Iba yung 1.2. Kada pagmat, kakainis, ano ba yan? Ulit, ano? 1,200 ml. 1,200 ml. Okay. Pwede rin naman, isang 1,000, isang 200. 200. O, bahala na kayo kung paano yan, configuration. Basta nagkakaintindihan tayo, ang bottom line for all of us is, ang bawat bata ay makakainom at makakatanggap. Hindi pwedeng partial delivery. Deliver ko muna 500 ml. So, paano yung kakulangan na hindi po pwede. Isang delivery lang po ang gusto namin. Kasi nagmamadali kami, baka hindi na umabot. Baka pagbalik ninyo, nakabakasyon na sila. Kaya habang nariyan pa, di ba? Samantalahin na natin yung mga bata, nandiyan pa.
O wala na kayong kawala mga bata, unumin nyo yan. Di ba? Okay, sige. Hindi ko na yan nilagay dito pero nasa bibbox po namin yun. Kayo na bahala sa configuration. Basta ang condition namin sa inyo, one-time delivery only. Okay. At ang oras, Nurse Jason, 6 to 8. O alam nyo yan, prospective bidders, pag may delivery, may coordination. Pag may coordination, informed ang inspection and acceptance, pati ng school. So, team po kami niyan, SDO and school. Joint forces po, para mabilis din ang delivery ninyo, hindi magtagal at baka magkanda tulong yung yelo. No? Magpapamigay natin kaagad sa mga bata. Okay, I already mentioned this one. Ay, sandali, bakit parang naiba ang drop of points at so I think kailangan i-bulletin din ito. Ito yata ang susundin natin. Ito yung latest Diba? Ito yung latest. No? So, sige, I think na-bid bulletin ko naman na yata. Ito ang susundin natin. Kasi nasa supplemental bid bulletin number 1 po yun. So, tingnan nyo na lang sa supplemental bid bulletin. Ito po siya. Ayan ang susundin po natin. Okay? Sige. O basta binigay po namin, balik na natin. Pati yung total number of beneficiaries, kinorek po namin. Kasi dun sa ITV, sa mali ako, 55,706 yata. Nabaliktad po yung 0 and 7. What the difference two numbers can make, diba? Talaga pag number, bumibingo ako, diba? Oo. So, ito po yung tama. For lot number 1, 12,104. Lot number 2, 17,553. Lot 3, 12,540. And lot 4 po, 12,879. Okay? Sige, let's proceed. O, alam nyo na ito. May gusto ba kayong diinan dito sa specs ng milk? Nurse Jason. Nurse Jason, expertise mo ito. Nakakataba ba itong fresh pasteurized milk? Hindi naman. Nakakapayan. Hindi rin. Kailangan sakto ito. Halimbawa, sinabi ninyo greater than or equal to, o dapat minimum equal to. Diba? Not less than 4 grams, o hindi po pwedeng 3 grams. Not less than 4. Diba? O, same thing here. Not less than 15 grams. O, hindi pwedeng 14. Diba? Dapat between 15 and 27. Diba? Ang sugar, o ganun din, dapat hindi matamis. Ano pa? Calcium. Not less than 220, not greater than 480. Okay, sige. Anyway, alam nyo ito sa medical, no? Sige. Anyway, may test naman ito to determine whether the product is compliant with the requirements or not. Diba? Okay. Sige. Punta po tayo dun sa requirements. So, kung sanay po sila, I think sanay naman na kayo sa public bidding, diba? Dependo and Hacienda. No? So, the requirements have not changed. Very few lang naman po ang nabago. I want to let all of you know that starting the last quarter of last year po, totally ay nag-shift na kami sa 009. Ayaw na namin ng 9184, no? Kasi hindi rin okay yung gano'n yung may transaction pa 9184. May transaction pa 12009. So, ang sabi ko ng DPPB, if you have to transition fully na. So, starting po, the last quarter of last year, 12009 na po kami. Parang kami ay madali din maka-adjust. Okay?
But looking at the requirements, wala po namang pinag-iba ito doon sa 9184. So, ganun pa rin po, PhilJEP's registration, dapat po ay platinum. And then you have a statement of all ongoing government and private contracts. I just wish to emphasize, kung meron na po, kung wala po kayong ongoing, dahil honest to goodness, tapos na kayo ng lahat ng delivery nyo, waiting na lang kayo pagbayaran ng agencies na kausap ninyo or companies. Okay lang po yun, pero dapat magsasubmit pa rin. Kasi presence or absence po ng documents. Minsan meron po tayo mga na-disqualify because the law is very clear. The law says whether you have ongoing or none, whether private ba yan or public contract, you have to submit. So kung wala, mag-submit pa rin. Basta kami guys, there is none. No ongoing government or private contract as of this time. Okay? Sige. And then you have the statement of single largest completed contract. And since this is milk expendable po, dapat yung inyong isasabit sa amin na single largest completed contract ay at least 50% po ng ABC. Kung lahat po ay sasalihan, o kasi dapat at least 50% po ng ating total ABC. Then, financial contracting capacity, yung NFCC po natin, I wish to emphasize, please follow the formula. May mga nag-disqualify po tayo ng bidders in the past, simply because hindi ko alam kung saan nila hinugot yung times a constant factor of 7 or 8 or ano man. The constant factor po is 15. Ginago ng ilan ng 15 TV. Ano pa? Joint venture is allowed provided that you can give us the requirement, which is the JVA. And then bid security comes in two forms. One is in bid securing declaration. The other one is mamimili po kayo kung alin doon sa menu of options. I-discuss po natin mamaya. You also have the technical specifications. Kahit po one-time delivery na lang ito, we would still require you to provide us your proposed delivery schedule. Yung manpower po, para masiguro natin na wala pong delay, we cannot afford to be delayed in this project. Ngayon pa lang po, sasabihin na namin na baka mamaya kasi pag sa inyo namin i-award, yung pala may contemplation na magbibigay po sa amin ng motion or appeal to extend, something like that. Ngayon pa lang, to be transparent about it, sabihin po namin sa inyo, we will reject any request na ma-extend. Bakit po? Kasi wala na yung de-deliveran nyo. Hanggang 3rd week of March lang ang mga batang yan. Pag 4th week mo pa, hindi na yan papasok. Wala na tayong dadatnan. And therefore, sayang. No? Masasayang din tayo. Okay? Sige. After sales service, I know that you're not delivering electronic devices, no? But we just want that, any statement from you, ano po ang assurance ng prospective bidder, yun na lang siguro ilagay doon sa parang lumalabas after sales service. Halimbawa, may na-check po ang aming inspection team ng mga butas, o mga deformed na mga bote, o kulang na mga bote, or something like that. So, ilagay po doon ano ang gagawin ni bidder in instances like that. Okay? Parang gano'n na lang lalabas. Kung electronic devices kasi itong pinapabid natin, o ayan, ano ang kanilang replacement within 7 days. Diba? Usually, gano'n lang inaano ng mga nasa electronics industry. Okay? So if you have to replace something, how soon can you replace that? Etc. Okay? And of course, the form treatment. Yung ating first envelope dapat po ay sealed. When we say sealed, sana yung talagang walang pasubali.
na kahit anong gawin natin visual inspection ay mukha talagang hindi naman nabuksan, no? Labeled properly. Hindi lang ang mistaken notion po kasi na ibang leaders ay yung outer envelope ng ang aking ipisil ay mali po yun. Pag binuksan po namin ang outer envelope, tapos pagbukas pang ganoon, bukas yung dalawang envelope, disqualified po natin yun. Nasa rules po yun na dapat lahat ng envelope ay nakaseal. Okay? Nakaseal, nakalabel properly. Second envelope, financial bid form, and then yung price schedule po nakalagay din. For the bid security, nakalagay po sa bagong IRR ng bagong procurement law. The bid security is now in 2 forms. Dati pwedeng bid security declaration lang. Wala nang iba. Ngayon po, dalawa na. May bid security declaration na, plus mamimili po kayo alinman sa mga options po below. No? So, 2% of the ABC if the bid security is in cash, 2% kung cashier's check or manager's check, and then 5% po in bank draft, guarantee, irrevocable line of credit, or surety bond. Okay? So, dalawang form po yan. Just in case, pero itong entertaining, itong extension of bid security, kasi as I told you, one last delivery na lang dito at hinahabol po natin, no, bago matapos yung third week of March talagang na-deliver nyo na. Diba? But anyway, for transparency purposes, ano po ang mangyayari for extension of bid security? Dapat po merong bid security declaration and then merong cash, cashier's check or manager's check, bank draft or irrevocable line, letter of credit, and then surety bond. Same lang po. Okay? For the performance security, ito po mga kasama, alam natin from the rules, di ba? How days po ang pagitan? Pag natanggap nyo na yung NOAA, isn't it, dapat ilang araw na ang pagitan? Tama, 2 araw. Diba? May isang araw na. Sa 2, 3. Huwag na natin sabihin na 10 araw. Saka nyo tutunin yung NTT. I tell you, nagmamadali po kami. So, pag lumipas yung minimum time allowed for you to claim the NTP, we will immediately proceed. No? In accordance with it, we will immediately proceed with the next lowest calculated and responsive bids. Okay? Sana po maintindihan niyo kami. We are very conscious of the time. Para hindi masayang po lahat ng programa. Okay? So, ang bid security po natin, ang performance security po natin, 5% of the ABC. If the performance security is in cash, the cashier's check, manager's check, bank draft, guarantee, or irrevocable line of credit. And then 30% po if it is in the form of a surety bond. Okay? All right. Schedule of activities. We have to let you know that since yesterday was a holiday, we had to move all the schedules. May effect kasi yan eh. Dapat yung date ng pagpe-preview hanggang mag-opening, you make room for any clarifications. So, kailangan po galawin. Now, tayo po ngayon ay nagpe-prebid and then yung ating pong submission and receipt of bids ay mula po February 9 hanggang March 2. 7 to 4 po sa Back Secretariat Office. Nandun po yan sa likod ng aming Quezon City Science Interactive. Pero pwede pa rin mag-submit hanggang March 3, kaya lang hanggang 8:30 na lang po ng umaga. Saan po? Dito na. Dito na. Kasi immediately after that, opening na po ng bids. Kasi pa po, doon pa namin kayo pa kasubmitin. No? So, pupwesto na sila dito. At dito na po mag-accept po ng mga bids.
Right? Pero sana po agahan ninyong magpasa. Huwag yung last minute. Okay? Kasi talagang pagka kayo ay inabutan na ng deadline po talaga. We are very strict with the time. Okay? Sige. Deadline po yan 9 o'clock. Walang 9:01. Okay? Sige. Opening of bids will immediately follow at 9:30. Dito po sa venue na ito. Kung mababago po, we will issue a bid bulletin. Pero so far, talagang hindi naman nababago. Ito pa rin. Masusunod naman namin yung aming mga declared schedules. Speaking of, ang back secretary, please make sure na secure natin ang venue for this day. Okay? Alright, bid evaluation, immediately after po ng opening of bids. And then post-swap po namin, schedule na po namin kaagad, March 5 to 6. Okay? Sige. Yung mga forms, you can download it from this link. And then, some final reminders, sealing and marking of bids. Do not focus on the colors. Nilagyan lang namin ng kulay for illustration purposes. Pero ang gusto lang namin sabihin dyan, yung original technical at original financial, nakasil pareho yan, naka-label, ilalagay niyo po sa original bid envelope. And then yung copy 1, technical, copy 1, financial, ilalagay niyo po sa loob ng copy 1. And then yung original bid at copy 1 envelope, ilalagay niyo po sa mother envelope. Hindi na po kami magpapasabi ng tatlo. Tama ng dalawa. Original and copy 1, no? Masyado na marami. Pagkatlo. Ang dami natin paper. Okay? Sige. Please label it accordingly. So, original envelope na ito o copy number 1. Ano po pangalan nyo, address, title po ng project. Kung lot 1 or lot 2 lang ang sasalihan, pakilabel din po para sa anong lot po yung envelope din na yun. And then, mahalaga po nakalagay, do not open before, kung ano man po yung date po natin ng opening of bids, March 3, 2026, 9:30 ng umaga. Ang gagawin po na aming secretariat, sample only, tatatakan po nila yan. Kaya kailangan yung envelope na tatatakan. Kasi during the opening of bids, binabasa po namin yan. To be transparent to everybody, anong oras at araw natin tinanggap yung envelope at sino po ang tumanggap. Ito po may nadi-disqualify. Sana with this orientation, wala nang maulit na episode, no? So yung envelope po, bukas ang banking. Isi-seal po natin. Gusto nga namin pirmahan nyo para pagkakalimut. Di ba? Pirmahan nyo across. Saka pakicheck yung ang seal, yung packaging tape minsan natatanggal Yung may mga packaging tape na hindi madikit. Pag bukas natin ay bukas na. Yes. Wala naman kami magawa. Siyempre, we have to stick to the rules. Diba? So, pag mukhayak na buksan, dahil pangit yung pangdikit na ginamit, pang-seal na ginamit, we will not open the bids. Kahit po kayo ay mag-appeal, we will not. Diba? Okay. So, again, some reminders. All the envelopes, not just the outer one, no? Even the first and the second envelope, they should be sealed and they should be labeled properly. Okay? Ano pa? Please be very conscious of the deadline because we are also conscious of the deadline and we will not accept those that are to be submitted after the deadline. Kahit 1 minute pa lang yung naglalak. Ayoko po pa-demanda kami dito. Okay? Hindi po wala kaming facility. Hindi kagaya na ibang agency, they allow yung may encryption, may nabubuksan sa araw lang ng opening of bids. Tapos may password, kukunin mo yung password doon sa bidder. So hindi mo siya mabubuksan on your own. Wala tayong ganun, manual submission lang po tayo. So please be mindful of that. And then, again, 2 kopya lang po
Again, may I reassure everyone, illustrative example lang po yung mga kulay kanina. You don't have to follow yung blue, yung yellow, yung red. No? Okay lang po yun. It's just for illustrative purposes. Okay? Sige. Kung may tanong po, after nitong pre-bid conference natin, tsaka nyo naisip, the right person po to talk with is right here. Kuya Rico is here. No? Siya po ang karaniwan namin pinapasagot. Kung may mga katanungan po, you can force it through him. We have given him the full authority naman po, no, to channel all the questions with the end user kung pinakailangan. So, ang email address po ay nandyan, mac_stoc@deped.gov.ph. And then din po ang phone number. If you need to visit Sir Rico, you are here from 7 to 4 p.m. daily. Pero tumawag po muna, no? Kasi baka mamaya bigla kayong pumunta, pinatawag pala siya sa meeting. Okay? But otherwise, nandito po siya 7 to 4 daily. Alright? Meron po ba ano? That ends our presentation. So we now open the floor for any questions. Taga saan po kayo, sir? Nagkait po din. Okay, si Pam. San Miguel po. San Miguel. San Miguel po din. Okay. First time ko marinig na ang San Miguel may milk na rin. Pero, okay. Magnolia. San Miguel eh. Mabili. Under lang San Miguel ang Magnolia. Subsidiary. Oh, okay. Sige. Also, sa mga nanonood po sa atin online, there is at least 3 prospective bidders with us this morning. We have the Pedro, we have Hacienda, Bacalawan, and then we have San Miguel. Okay, I'd like to acknowledge also the presence of our TWG head, Sir James, and one of our back members, Sir Kofi. They're also here in this online meeting. Sir Gerald. Sir Gerald is also here. O, yan lang muna eh. Okay? Sige, may tanong po ba? Pasensya na kayo may mga correction kami. So, naglabas kami ng nakaisa pa lang naman. No? Sana wag nang mapangalawahan. Pero sana maisip ninyo kung may clarification. And then if there is a need for us to issue a clarificatory bulletin o ano man, something related to that, or talagang meron kaming mali sa computation or anything, then ma-issue pa natin, no, bago mag-opening of bids. Okay? May allowable period lang kasi for us to issue corrections. Otherwise, everything that has been released to you through the bid docs, that's already binding. Okay? Again, ulitin ko ang hindi ko na ilagay. So, mukhang maglagay po tayo ng bulletin number 2. To clarify yung draft of points. Again, I wish to clarify ang draft of points po na susundan natin. Yung nauna kong slide kanina. Yung mas maraming ang lot number 1. CD1 and 3, lot 1, and then CD4 and 6, lot 3. Palibasa kasi, tig-dalawang distrito yun. Hindi kakayanin kung ang draft of point mo, tag-isa lang per district. Okay? Sige. So, paalala mo sa akin, friend, i-release natin bid bulletin to that effect, no? Kasi mag-aaway dun sa bid docs natin delivery draft of points. Yes. Sab-araw ito, ha? So, I wish to inform our prospective bidders 2025 continuing fund ito.
So, pag sab-araw, ibig sabihin, matapos natin i-deliver, na-inspect, na-accept, pamigay ng mga kapata, nagbigay na rin ng end user lahat ng documents para kung kayo ay mabayaran na agad. However, since yan yun eh, hinihingi natin ng tulong from the DBM. Diba? Lahat kasi ng sabaro gano'n eh. Hihintay mo na nila so yung pay. So, pwede na ano siyang proseso. Unlike kung halimbawa, ang fondong paggagamitan, MOOE natin, literal, dito talaga. Sa bank account na ng DO yung pondo, no? Mas mabilis magbayad. Kasi ang gagawin pa, isyuhan na niya kayo ng check-in. No? Yung hope natin, isyuhan na lang kayo ng check-in. Ito, may DBM po tayo kausap. And depending on how quickly DBM can process the request, nakadepende po tayo. Okay? Para na sa naman namin, kung mabilis na mabayos ng dokumento, nakasikas naman po kaagad na DBM. So, crucial din dito na mabilis po tayo mag-submit ng ating po mga documents na nire-require. Okay? Sige, meron pa po bang clarification? Yes, ma'am. Okay na. Sure kayo, Meron pa? Si ma'am, bagong dating. Meron din sa website namin, ma'am, saka sa FB. Nilagay po lahat ng ating mga kasama doon ng mga dokumento. Okay, o sige. So, kung pala again, we will issue a second bid bulletin just to clarify po ano ba talaga yung draft of points. So again, for lot number 1, dahil 2 distrito yon, 4 pang draft of point po nun. Yung lot 2, district 2 lang yon, 2 lang po. Yung lot 3, 2 distrito po ulit, district 4 and 6, so 4 po ulit ang draft of points niya sa schools. And then yung lot 4, district 5 lang naman yon, again, 2 lang po ang schools na magiging draft of point. Okay? So kung wala na pong tanong, after today, kay Kuya Rico na lang kayo magtanong. Kasagot naman siya sa email if you need it. Pwede rin naman via telephone. No? So we have given the contact numbers. Thank you very much, everyone. Thank you po sa ating mga kasama. So that ends po our pre-bid conference for today. Thank you. Thank you. Thank you.